Naranasan mo na bang mahirapang makatulog habang tumatanda ka? Yung kahit pagod ka na buong araw, pagpatak ng gabi, gising pa rin ang diwa mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mas mahirap matulog habang tumatanda, ano ang mga dahilan sa likod nito, at anong mga health tips ang makakatulong para bumalik ang mahimbing na tulog mo. Kaya kung lagi kang puyat, hirap makatulog, o laging napuputol ang tulog mo sa kalagitnaan ng gabi, tapusin mo ang video na to. Habang tumatanda ang isang tao, natural na nagkakaroon ng pagbabago sa pattern ng pagtulog. Ayon sa mga sleep experts, nagbabago ang ating circadian rhythm, ang internal body clock na nagsasabi kung kailan tayo dapat antukin at gumising. Kapag bata tayo, madalas mahaba ang tulog, dire-diretso. Pero pag nasa edad 30, 40, 50, at lalo na pag lumagpas ng 60, napapansin ng karamihan na mas maaga kang inaantok, pero mas maaga ka rin nagigising. Mas madalas magising sa gitna ng gabi. At minsan, kahit buong araw kang pagod, hindi ka pa rin makatulog agad. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagbaba ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagiging antukin natin. Habang tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng melatonin sa katawan. Pangalawa, mas kaunti ang oras na ginugugol ng katawan sa deep sleep, yung parte ng tulog na sobrang himbing. Kaya kahit 8 oras kang nasa kama, feeling mo hindi ka pa rin nakapahinga? Pangatlo, maraming sakit na dumarating habang tumatanda na nakakaapekto sa tulog gaya ng high blood pressure, diabetes, arthritis, prostate issues para sa mga lalaki, at menopause para sa mga babae. Lahat ng ito ay may epekto sa tulog. Pwede rin ang stress at pag-aalala. Pag tumatanda, dumadami ang iniisip. Problema sa trabaho, pamilya, kalusugan, pera, lahat yan maaaring maging sanhi ng insomnia o putol-putol na tulog. At huwag nating kalimutan ang epekto ng maintenance na gamot. Maraming gamot ang may side effect na nakakabawas sa kalidad ng tulog. Ang tulog ay hindi lang para sa pahinga. Kapag kulang sa tulog, maaaring magdulot ito ng paghina ng immune system. Mas madaling dapuan ang sakit, pagbabago sa mood tulad ng pagiging iritable o depresyon, pagbagal ng memorya at pag-iisip, at pagtaas ng panganib sa aksidente at pagkahulog. Kaya mahalaga na ayusin natin ang tulog kahit pa tayo ay nasa edad na. Ngayon, alamin natin ang ilang practical at natural na paraan para mapabuti ang tulog sa edad 30 pataas. Una, matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit weekend. Sanayin ang katawan sa regular na schedule. Pangalawa, iwasan ang gadgets bago matulog. Ang blue light mula sa cellphone or TV ay nakakabawas sa produksyon ng melatonin. Subukang umiwas 30 minuto bago matulog. Pangatlo, kumain ng tama sa gabi. Iwasan ang mabigat na pagkain, kape at alak bago matulog. Pumili ng mga pagkain tulad ng saging, gatas o oatmeal na may natural na sleep-promoting nutrients. Pang-apat, siguraduhing malamig, tahimik at madilim ang kwarto. Gumamit ng makapal na kurtina o eye mask kung kailangan. Panlima, mag-ehersisyo sa umaga o hapon. Ang regular na paggalaw ay nakakatulong sa mas mahimbing na tulog, pero iwasang mag-workout sa gabi dahil baka lalo kang magising. Panganim, subukan ang deep breathing, meditation o pakikinig ng soft music bago matulog. Kahit ilang minuto lang, malaking tulong ito. At syempre, kung matagal ng problema ang tulog mo, huwag mahiyang kumonsulta sa doktor. Baka may kailangang baguhin sa lifestyle, gamot, o may medical condition na kailangang i-manage. Ang pagtulog ay parang recharge ng katawan. Habang tumatanda, natural lang na nagkakaroon ng pagbabago sa sleeping patterns. Pero hindi ibig sabihin yan ay dapat tayong magsakripisyo ng tulog habang buhay. Kaya tandaan, alamin ang ugat ng problema at hanapan ng solusyon. Dahil ang maayos na tulog ay susi sa maayos na kalusugan, mas mahabang buhay, at mas masayang araw-araw. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Marami pa tayong health tips at makabuluhang usapan na para sa iyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa Timpladong Pamumuhay, kung saan ang bawat usapan may timpla ng aral at alaga. Hanggang sa muli! Matulog ka na ng maaga mamayang gabi ha.